Kumusta ka, kaibigan? Kumusta ang sitwasyon mo ngayon? Kumusta ang kalagayan mo sa buhay? Nakakaranas ka ba ng matinding problema? Malaki ba ang problema mo na para bang pakiramdam mo'y dead end na ng buhay mo? Tila bagang hindi mo na kayang solusyonan ang nararanasan mo. Don't forget na mayroon pong success sa panahon ng krisis. Kumbaga, it's all in the mind. Kailangan mo lang itamang takbo ng isip mo. Ano ba talaga yung totoo? It's fact against truth. Kumbaga, ang nararanasan mo ngayon is only a fact. Sabi ng iba, wala ng pag-asa, dead end na ng buhay mo, mababankrupt ka na, kawawa ka naman, at nararamdaman mo naman nagsiself-pity ka, feeling insecure, feeling lahat na ng feeling na hindi maganda, yun ang nararanasan at nararamdaman mo. Mali ka dyan, kaibigan. It's because wala pong problema na wala pong solusyon. Ano ba yung totoo? Lahat ng sinasabi ng sitwasyon, sinasabi ng palibot, sinasabi ng tao, sinasabi ng mundo, that's all facts. What is truth? The truth is what God has been said. Ano bang sinabi sa iyo ng Panginoon? Ano bang sinasabi ng Panginoon sa kanyang salita? Sabi ng Panginoon, His plans for you is to prosper you, to give you hope in the future. Siya'y naparito para ikaw ay bigyan ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Sabi po ng Biblia, hindi pa nakita ng mata, ni narinig ng tainga, ang inihanda ng Diyos para sa iyo. And that is the truth. It's because lahat ng bagay ay lilipas, lahat ng bagay ay mawawala, pero ang salita ng Diyos ay mananatili. And that is the truth. The truth is that you have a bright destiny with Him. And the fact is, maybe the situation is not hindi po okay, pero that is just temporary. It's because that's only a fact. That is not the truth. That is a lie. What is the truth is that you have a bright destiny. You will have a good life with Him. Hindi po nagsisinungaling ang Panginoon. So sana naintindihan natin yon. Fact against truth. Whose report will you believe? Report ng tao o report ng Diyos? Sabi ng Diyos, maganda ang buhay mo, you have a bright destiny. Sabi ng tao, hindi magandang mangyayari sa'yo. Ngayon, mamili ka, whose report will you believe? So as far as God is concerned, so mayroong pong magandang plano siyang inihanda para sa atin. So let's go back to kung ano yung sinabi ng Panginoon na dapat natin ginagawa. Sa Biblia, in Genesis, sabi niya doon, go and multiply and have dominion over the earth. So pag sinabi pong go and multiply, hindi po yun ang ibig sabihin ay magpakarami kayo. Humayo kayo at magpakarami at magkaroon ng maraming anak, 10, 12, o 15 anak. Hindi po yun. Ang pinaka-original po na konteksto po noon, pag sinabi pong go and multiply, ibig sabihin, you multiply what God has given unto you. Ano yung pinagkatiwala sa iyo? I-multiply mo ito, palaguin mo ito, paramihin mo ito. Be a good manager. So if you are a good manager of what you have, then you will have a good life. Biblical po yun. Yan po ang sinasabi ng Panginoon. Sometimes tayo, dahil sa naniniwala tayo sa Diyos, pinapa sa Diyos natin lahat. Hindi po. May parte siyang dapat gawin at ginawa na niya yon. May parte tayong dapat gawin. And let's be a good manager. Let's double what we have. Let's be a good steward. Kung anong pinagkatiwala sa atin ng tao, pinagkatiwala sa atin ng Diyos, dapat po yan ay pag-ibayuhin natin, i-manage natin, maging mapagkatiwalaan tayo. It's because the Bible says, ang mapagkatiwalaan sa maliit ay mapagkakatiwalaan sa malaki. At paano ka pagkakatiwalaan ng sa iyo kung hindi ka mapagkakatiwalaan sa pag-aari ng iba? So let's be a good manager, let's be a good steward. Kung ano man ang meron tayo ngayon, let's multiply it. Pangalagaan natin itong mabuti. If you want to be great, then be a servant of all. Ibig sabihin ng servanthood, ibig sabihin ng pagiging slave, it's not that maging kawawa ka, maging alipin ka. Ibig sabihin nun is deployment. You need to deploy yourself to serve others. It's because if you are serving others, then you will be great. Hindi yung parang pusing tayo na hindi mo na maintindihan. Ano ba ito? Boss ba ito? Ano ba ito? Parang social na tika po, sabi si Bicol, hindi maintindihan. Let's be a good servant. Let's serve others. It's because whatever
na ginagawa natin, dapat ginagawa natin ito as if we are doing it for the Lord. It's because pagka ginagawa natin ito para sa Lord, para sa Diyos, ibig sabihin, you are going to give your best. We need to be the best version of ourselves for us to be successful. We need to serve others. We need to do what God has commanded us to do. May pag-asa, may success sa panahon ng krisis. It's all in the mind. It's how you react to the situation. Sabi nga po sa kasabihan is that life is 10% of what you are and 90% on how you react to it. So it's more on how we react to the situation. If the situation, iniislap ka, tinitira ka, binabanatan ka ng hindi magandang sitwasyon, yan po ay fact. The truth is you have a bright destiny, you have a good life, and I know that it will happen to you, it will come to pass. It's because that is what the Bible says, and what that is His promises, and all His promises are yes and amen.